Isang gabi ng Lunes, ang tahanan nina Jack at Lauren ay nababalot sa isang payapang katahimikan. Tila bawat sulok nito ay pinuno ng isang pansamantalang kapayapaan. Ang mga batay mahimbing ng natutulog at ang mag-asawa, matapos ang isa na namang ordinaryong araw, ay abala na sa kani-kanilang gawain. Si Jack, nakahilig sa kama, ay lubog ang isip sa pagbabasa ng isang misteryosong nobela. Si Lauren naman, sa kabilang bahagi ng silid, ay nakatutok sa kanyang laptop, tinatapos ang isang artikulo tungkol sa digital marketing. Isa lamang itong gabi na tulad ng marami pang iba, kung saan ang bawat isa ay may sariling pinagkakaabalahan at ang kapanatagan ng paulit-ulit na gawain ay nagdudulot ng pakiramdam ng seguridad. Ngunit sa gabing iyon, may kung anong gumugulo sa puso ni Jack. Nagsimula niyang mapansin ang kakaibang panlalamig ng kanyang asawa, na tila may isang di nakikitang bangin sa pagitan nila na dahan-dahang lumalalim sa paglipas ng panahon. Ang katahimikang dati nagdudulot ng kapanatagan ay tila naging mabigat ngayon, na parang may pabigat sa hangin na hindi niya matukoy, ngunit humihila sa kanya patungo sa isang di mapakaling pakiramdam. Sinulyapan niya si Lauren, na nakapako ang mga mata sa screen at ang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa keyboard. Ngunit ang tingin nito ay tila lumilipad, wala sa kasalukuyan. Ang makita siyang naroon ngunit parang napakalayo ay labis na bumagabag sa kanya. Alam niyang may mali. Ang kutob ni Jack, na madalas ay banayad lamang, ay tila isang sigaw na ngayon sa kanyang kalooban na nag-uudyok sa kanyang magtanong. At sa isang iglap na hindi niya napigilan, isinara niya ang libro at, nang walang anumang pasakalye, binitiwan ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanyang isipan. "Lauren, may iba ka ba?" Ang mga salita ay tila kusang lumabas. Isang diretsahan at masakit na tanong na humiwa sa katahimikan ng silid na parang isang patalim. Namutla ang muka ni Lauren. Nag-atubili siya ng ilang sandali. Sapat na para malaman ni Jack ang sagot bago pa man ito magsalita. Ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong gulat at pagkakasala, isang reaksyong hindi niya inaasahang makikita sa asawang halos buong buhay na niyang kasama. Ibinuka ni Lauren ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Tumingin siya sa malayo, bumagsak ang kanyang mga balikat. At sa sandaling iyon, alam na ni Jack na may kasamang matinding kirot, na totoo ang kanyang kinatatakutan. Huminga ng malalim si Lauren at, sa nanginginig na tinig, ay umamin. Inamin niyang nagkaroon siya ng emosyonal na ugnayan sa iba. Sinubukan niyang bigyang katwiran ito, na sinasabing mababaw lang naman ang lahat, isang bagay na hindi mahalaga, na para bang mababawasan nito ang sakit na nararamdaman ni Jack. Ngunit bawat salitang binitiwan niya ay lalo lang nagpapalalim sa sugat. Ang isiping may isang taong gaano man kababaw na lumampas sa hangganan ng kanilang relasyon ay isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Ang silid na dating kanlungan ay naging tila kulungang nakakasakal. Ang payapang kapaligiran ay napalitan ng tensyon na halos mahahawakan. At bawat sandali ng katahimikan sa pagitan ng mga salita ni Lauren ay may mabigat na bigat. Nanatiling tahimik si Jack, sinusubukang tanggapin ng lahat ng kanyang narinig, habang isang rumaragasang agos ng emosyon ang bumaha sa kanyang isipan. Pagkadismaya, galit, lungkot, lahat ay magkahalong magulo. Pakiramdam niya'y gumuho ang kanyang mundo, na tila ang pundasyon ng kanyang buhay ay tuluyan ng nabibitak. Nang walang imik, tumayo si Jack. Mabigat at marahan ang kanyang paghinga, na parabang bawat kilos ay nangangailangan ng napakalaking pagsisikap. Tinitigan niya ng malalim ang mga mata ni Lauren, at ang sakit sa kanyang tingin ay hindi maikakaila. Sa isang mahina ngunit mariing tinig, sinabi niyang sa guest room na muna ito matulog. Hindi ito isang utos na dulot ng galit, kundi isang tahimik na paraan upang protektahan ang sarili sa sakit na kanyang nararamdaman. Sa mga sumunod na araw, nag-iba ang pakiramdam sa loob ng bahay.
Isang makapal at mabigat na katahimikan ang namayani sa mga pasilyo at silid na lumikha ng isang kapaligiran ng distansya at pagkailang. Si Lauren, na nasa guest room na, ay dama ang kawalan sa isang tahanang hindi na siya tinatanggap sa parehong paraan. Ang mga salita ni Jack ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, at ang katotohanan ng kanyang pagpili ay nakaukit sa malamig na ekspresyon nito, na tila iniiwasan siya sa tuwing magkakasalubong sila. Ito'y isang sakit na hindi niya inaasahang mararamdaman, isang kirot na mas matindi pa sa mismong pagkakasala. Isang sakit na isinilang mula sa bangin sa pagitan nila, isang bangin na siya mismo ang lumikha. Sa pag-asang makabawi, nagplano si Lauren ng isang espesyal na bagay para kay Jack. Isang gabi, habang nag-iisa sa kusina, binuklat niya ang isang luma at gasgas na notebook ng mga recipe. Naaalala ang mga sandaling pinagsaluhan nila sa harap ng pagkain. Sa pagkakataong ito, nais niyang ibalik kahit katiting ng dati nilang koneksyon. Umaasang makikita ni Jack na handa siyang ipaglaban ang nawala sa kanila. Buong determinasyon, ginugol niya ang ilang oras sa paghahanda ng isang espesyal na hapunan, isang putaheng alam niyang paborito ni Jack. Dahan-dahang pinuno ng bango ng pagkain ng kusina, bumabalot sa espasyo ng isang pamilyar na init. Inihanda ni Lauren ang bawat detalye ng may pag-iingat, naglagay ng mahinang musika, nagsindi ng mga kandila, at inayos ang mesa tulad ng ginagawa niya noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Sinubukan niyang ipakita sa bawat detalye kung gaano niya kagustong bumalik sa normal ang lahat. Pagdating ni Jack, nakita niya ito sa parehong oras, gaya ng dati, na may pagod na ekspresyon, ngunit napahinto siya nang makita ang hapagkainan. Sa isang maikling sandali, tila nakita ni Lauren ang isang kislap ng sorpresa, marahil kahit nostalgia, sa mga mata nito. Ngunit mabilis na nawala ang sandaling iyon. Nang umupo si Jack sa mesa, tumingin siya kay Lauren na may blankong ekspresyon na hindi nito mabasa. Nakaramdam si Lauren ng panginginig, isang senyales na maaaring hindi mangyari ang kanyang inaasahan. Habang inihahain niya ang pagkain, sinubukan niyang ngumiti. Ngunit nang kunin ni Jack ang kopita ng alak at, walang pag-aalinlangan, ibinuhos ang madilim na likido sa pagkaing buong ingat niyang inihanda. Ang tunog nito sa plato ay parang tunog ng isang bagay na nabasag sa loob niya. Natigilan si Lauren. Bawat patak ng alak ay kumakatawan sa sakit na nararamdaman ni Jack, isang sakit na kinimkim niya sa katahimikan, at ngayon ay ipinahayag sa pamamagitan ng isang tahimik ngunit malupit na kilos. Tinitigan siya nito na tila sinasabi ang lahat nang hindi nangangailangan ng mga salita. At pagkatapos ay tumayo, iniwan siyang mag-isa sa hapagkainan, napapalibutan ng amoy ng isang nasirang hapunan. Ang gabing iyon ang tuluyang sumira kay Lauren. Naupo siya roon ng matagal, nakatitig sa basang plato, iniisip kung paano sila umabot sa puntong ito. Mula sa gabing iyon, naunawaan ni Lauren na kailangan niyang gumawa ng higit pa sa mga simbolikong kilos. Kailangan niyang tuluyang putulin ang lahat ng koneksyon sa kanyang pagkakamali. Si Colin, ang lalaking nakarelasyon niya, ay bahagi pa rin ng kanyang trabaho. Bagamat tapos na ang ugnayan, nananatili pa rin ang anino nito. Napagtanto ni Lauren na para subukang maibalik ang tiwalang sinira niya, kailangan niyang tuluyang lumayo, kaya nagpasya siyang humiling na mailipat sa ibang departamento. Pagkatapos ng ilang araw ng paghihintay, naaprubahan ang kanyang hiling. Nakaramdam siya ng ginhawa, ngunit kahit sa bagong simula sa trabaho, ang emosyonal na agwat sa pagitan nila ni Jack ay nanatiling malawak at masakit. Isinara ni Jack ang kanyang sarili na tila may isang di nakikitang pader ang humaharang sa kanya mula sa anumang nagmumula kay Lauren. Sa huling pagtatangka, iminungkahi ni Lauren na subukan nila ang couples therapy. Sa kanyang pagkagulat, pumayag si Jack. Sa hapon na iyon, habang nakaupo sila sa harap ng therapist, ibinuhos ni Lauren ang lahat ng sakit at pagsisisi na nararamdaman niya.
Ngunit nang si Jack na ang magsalita, ang mga binitiwan niyang salita ay tumama kay Lauren na parang isang malakas na suntok. Ikinuwento niya ang sakit ng pagtataksil, kung paanong ang tiwalang dati niyang nararamdaman ay tuluyan ng nadurog. Naging malinaw siya sa pagsasabing para sa kanya, ang tiwala ay hindi maibabalik ng mga salita lamang. Ang sugat ay napakalalim na imposible ng kalimutan. Paglabas nila ng opisina, bumagsak sa kanila ang bigat ng katotohanan. Napagtanto ni Lauren na maaaring hindi na sapat ang kanyang mga pagsisikap. Ang mga araw ay lumipas. Sila ni Jack ay namuhay sa ilalim ng iisang bubong na parang dalawang estrangherong napilitang magsama para mapanatili ang isang pekeng normalidad para sa mga bata. Ang kanilang mga gawain ay tila automatiko, walang bahid ng damdamin. Sa gabi, sa kanyang pag-iisa sa guest room, muling binabalikan ni Lauren ang bawat sandali, bawat pagpiling nagdala sa kanya sa puntong iyon. Nagsimula niyang mapansin na mas madalas nang umaalis ng bahay si Jack. Hindi niya sinasabi kung saan siya pupunta, ngunit palagi siyang umuuwi kapag tulog na ang mga bata. Tila gumagawa siya ng isang kanlungan sa labas, isang lugar kung saan makakahinga siya palayo sa sakit na dulot ng kanilang tahanan. At isang gabi, nang umuwi si Jack ng mas huli kaysa karaniwan, nakita ni Lauren ang isang bagay na dumurog sa kanyang puso. Nang pumasok ito, may banayad na kislap sa mga mata ni Jack, isang liwanag na matagal na niyang hindi nakikita. Dinaanan siya nito, pinati ng isang bahagyang tango, na parang isang kakilala lamang. Sa gabing iyon, alam ni Lauren, nang hindi na kailangang sabihin pa, na may ibang tao nang nagbabalik ng kislap sa mga mata ni Jack. Isang taong pumupuno sa puwang na iniwan niya. Lumipas pa ang mga araw, at ang distansya sa pagitan nila ay naging isang presensyang halos nahahawakan. Ang kanilang routine ay tila isinadula. Sa mga kaganapan sa eskwela, magkatabi pa rin silang umuupo. Ngunit ang mga pag-uusap nila ay maikli at walang emosyon. Bawat litratong kinukunan ay isang tahimik na tala ng isang pamilyang buo na sa panlabas lamang. Isang hapon ng Sabado, habang dinadala niya ang mga bata sa parke, sinampal siya ng katotohanan. Dumating si Jack para salubungin sila at, sa kanyang pagkagulat, hindi ito nag-iisa. Sa tabi niya ay isang babaeng may payapang muka at banayad ng ngiti. Ipinakilala siya ni Jack bilang si Amanda, isang kaibigan, at napagtanto ni Lauren na ang pagpapakilalang iyon ay para rin sa kanya. Nakaramdam siya ng panginginig habang pinagmamasdan ang interaksyon sa pagitan nila. Meron silang gaan at natural na samahan. Ang mga bata, na walang kamalay-malay sa tensyon, ay tinanggap si Amanda ng walang tanong. Habang pinapanood niya ang tatlo, si Jack, si Amanda, at ang mga bata, pakiramdam ni Lauren ay isa siyang manonood sa sarili niyang buhay. Isang eksenang dapat sana ay para sa kanya. Bawat tawa ni Jack sa piling ni Amanda ay isang sugat na lalong bumubuka. Ang katotohanang matagal na niyang iniiwasan ay malinaw na ngayon sa kanyang harapan. Nagpapatuloy na si Jack at siya'y naiiwan. Pauwi, nakabibingi ang katahimikan sa pagitan nila. Nang makatulog na ang mga bata, naiiwan siyang mag-isa sa dilim. Ang kawalan na bumabalot sa kanya ay hindi katulad ng anumang naramdaman niya dati. Sinalakay siya ng isang alon ng mga alaala, ang mga gabing magkatabi sila ni Jack. Nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano, mga tagumpay at mga pagsubok. Ang mga sandaling iyon ay tila mga naninilaw na pahina ng isang librong matagal nang naisantabi. Ngayon, nariyan na si Amanda. Ang pangalan nito ay umalingaw-ngaw sa isip ni Lauren na parang isang hindi inaasahang bisita. Sa mga sumunod na araw, sinikap ni Lauren na magpanggap na normal ang lahat. Ngunit sa tuwing darating si Jack sa hapag at sasagutin ang kanyang mga tanong sa maikli at magalang na paraan, paunti-unting nadudurog ang kanyang puso.
May isang di nakikitang linya sa pagitan nila na walang sino man ang nangangahas tumawid. Patuloy si Jack sa kanyang mga pag-alis, at sa tuwing magpapaalam ito, alam ni Lauren na hindi lang ito ordinaryong lakad. Isang hapon, nasa sala si Lauren nang makita niyang may pumasok na mensahe sa telepono ni Jack na naiwan nito sa mesa. Pumailan lang sa screen ang pangalan ni Amanda, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Lauren ang paninikip ng kanyang dibdib. Alam niyang hindi niya dapat tingnan na isa itong panghihimasok, ngunit ang kuryosidad na may halong takot na tuluyan nang mawala si Jack ang nag-udyok sa kanya na kunin ang telepono at basahin ang mensahe. Isang simpleng text lang iyon, isang paanyayang magkita sa isang kapihan mamaya, ngunit ang impormal na tono ng mensahe, ang natural na paraan ng isang taong nag-aaya ng isang malapit na kaibigan, ang nagkumpirma sa kinatatakutan na ni Lauren. Mayroon ng higit pa sa pagkakaibigan sa pagitan nila. Isang panlalamig ang gumapang sa kanyang likuran habang binabasa ang iilang salitang iyon. Nagsimulang maglakbay ang kanyang isip. Iniisip ang lahat ng mga usapan, lahat ng mga sandaling tiyak na pinagsaluhan nila nang wala siya. Lahat ng mga kilos ng pagmamahal na siya mismo ay itinigil ng ibigay at ngayoy may iba nang nag-aalok. Isang mapait na pakiramdam, pinaghalong pagsisisi at isang kawalan na hindi niya alam kung paano haharapin. Nang bumalik si Jack ng gabing iyon, sinubukan ni Lauren na lapitan siya. Gusto niyang makipag-usap, na maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit umiwas ito, pinapanatiling mababaw ang usapan, gaya ng dati niyang ginagawa. Tila hindi niya napapansin ang unos ng emosyon sa loob ni Lauren, o marahil ay sinasadya niyang baliwalain ito, nagtatayo ng pader sa kanyang paligid upang walang makalapit. Sa bawat pagsubok niyang lumapit, lalo itong lumalayo, at bawat salitang isinasagot nito ay tila maingat na sinusukat upang walang puwang para sa mas malalim na pag-uusap. Sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ng malamig na pagwawalang bahala ni Jack, napagtanto ni Lauren na ang kung anumang mayroon sila ay tuluyan ng guguho. Nang gabing iyon, matapos matulog ang lahat, naiwan si Lauren na mag-isa sa sala, lubog sa mga kaisipang sintindi ng bigat ng isang angkla. Paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan ang imahe ni na Jack at Amanda na parabang isang pelikulang hindi niya kayang iwasang panoorin. Ang sakit na makita ang lalaking minahal niya, ang lalaking kasama niyang bumuo ng buhay na nakakahanap ng ginhawa sa mga bisig ng iba ay halos hindi niya makayanan. At ngayon, mag-isa sa kanyang mga iniisip, napilitan si Lauren na harapin ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Ang katotohanang sa kaibuturan, siya ang may kasalanan ng lahat. Sa mahabang panahon, binaliwala niya ang mga senyales ng pagkasira ng kanilang relasyon. Palaging ipinapalagay na nariyan lang si Jack, na ang pag-ibig na binuo nila ay hindi masisira, hindi tinatablan ng mga problema at pagkakamali ng tao. Natanto niya na marahil ay hinayaan niya ang sarili na mahulog sa ilusyon na madali siyang mapapatawad, na ang kanyang mga salita at pagsisisi ay sapat na upang ayusin ang pinsala. Ngunit ngayon, habang nakikita siyang nagpapatuloy sa buhay kasama ang iba, naunawaan ni Lauren kung gaano niya minaliit ang sakit ni Jack at ang lalim ng pagtataksil na naramdaman nito. Bawat desisyon na ginawa niya, bawat maliit na kasinungalingan na sinabi niya sa sarili tungkol sa kahulugan ng kanyang pagkakamali, lahat ng iyon ay nagbabalik ngayon upang multuhin siya. Sa kanyang kalungkutan, nagsimulang bumalik sa alaala ni Lauren kung paano nagsimula ang lahat, kung paano sila nagkakilala ni Jack at ang pag-ibig na kanilang pinagsaluhan sa loob ng maraming taon. Naalala niya ang mga sandali ng pagiging malapit, ang maliliit na kilos na dati tila walang halaga ngunit ngayoy parang malalaking alaala ng isang masayang nakaraan, ang mga lakad tuwing Sabado't Linggo, ang mga simpleng tawanan, ang mga ibinulong na pangako. Lahat ng iyon, alam na niya ngayon, ay marupok, mahalaga, isang bagay na hindi niya dapat hinayaang mawala.
Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng sunod-sunod na masasakit na revelasyon. Nagsimulang mapagtanto ni Lauren na higit pa sa pag-ibig ni Jack ang nawala sa kanya. Nawala ang isang bahagi ng kanyang sarili, isang bahagi na dati niyang inakala na mabuti, karapat-dapat at tapat. Sa tuwing makikita niya si Jack kasama si Amanda o maririnig ang malumanay na paraan ng pakikipag-usap nito sa mga bata, pakiramdam niya ay isa siyang estranghero, isang nanghihimasok sa isang buhay na siya rin naman ang sumira. Ang bigat ng konsensya ay isang patuloy na pasanin, isang paulit-ulit na paalala ng kanyang mga kabiguan, at nagsimula niyang maunawaan na hindi sapat na hilingin lang ang kapatawaran ni Jack. Kailangan din niyang humanap ng paraan upang patawarin ang kanyang sarili. Sa isang gabi ng tahimik na pag-amin, habang nakaupo sa dilim, sa wakas ay hinarap ni Lauren ang katotohanang hindi na sa kanya si Jack. Ang presensya ni Amanda ay malinaw na ebidensya na nakahanap na ito ng paraan para magpatuloy, isang bagong angkla na nagpapatatag sa kanya, at sa paano man ay tumutulong sa kanyang maghilom mula sa mga sugat na idinulot niya. Muli niyang binubuo ang kanyang buhay, paunti-unti, habang siya ay nananatiling hindi makausad, nakakulong sa nakaraan, sa kanyang pagkakamali, sa kanyang pagsisisi. Nang huling gabing iyon, habang mag-isang nakaupo sa silid panauhin, sa wakas ay naunawaan ni Lauren na wala na siyang magagawa. Naramdaman niya ang ganap na bigat ng mga bunga ng kanyang mga desisyon, tulad ng isang alon na tuluyang lumunod sa kanya. Bawat pagtatangka na bawiin si Jack, bawat kilos o salita, bawat pagsisikap ay naglaho, sumalubong sa isang pader na hindi matitinag. Ang puso ni Jack ay hindi na naghihintay para sa kanya. Sa loob ng ilang linggo, kumapit siya sa isang marupok na pag-asa. Inaalagaan ang ideya na sa paglipas ng panahon ay maaaring bumalik sa dati ang lahat. Ngunit ngayon, sa katahimikang bumabalot sa kanya at sa tuluyang pagitan nilang dalawa, napagtanto niyang ang lahat ng kanilang binuo sa loob ng maraming taon ay tunay na nawala na. Kinabukasan, binasag ni Jack ang katahimikan. Tinawag niya si Lauren para mag-usap sa sala na may mahinahon ngunit matatag na tono, isang uri ng kapanatagan na hindi pa nakikita ni Lauren sa kanya noon. Umupo sila sa sofa na magkaharap, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay parang mas malayo pa sa ilang pulgada. Tumingin ito sa kanyang mga mata, at sa titig na iyon, nakita ni Lauren ang isang malungkot na habag. Isang uri ng kapatawaran na hindi para ibalik ang kanilang pagsasama, kundi para palayain silang pareho. Sa isang mababa at kontroladong boses, nagsimulang magsalita si Jack. Inilahad niya ang lahat ng sakit na naramdaman niya mula nang matuklasan ang pagtataksil, ang panloob na pakikibaka na kanyang hinarap sa pagsubok na patawarin siya at kasabay nito, ang paghahanap ng paraan upang magpatuloy. Ipinaliwanag niya na ang presensya ni Amanda sa kanyang buhay ay hindi lang isang libangan, kundi isang bagong pagkakataon na buuin ang isang bagay na nawala sa kanya. Sinabi ni Jack na sa kabila ng lahat, wala siyang sama ng loob. At sa kaibuturan, nais niyang mahanap din ni Lauren ang paraan para magpatuloy, na mahanap ang kapayapaan, kahit na mga hulugan ito ng pagtahak sa isang landas na hiwalay sa kanya. Tahimik na nakinig si Lauren. Bawat salita mula kay Jack ay tumatagos sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Masakit, ngunit alam niyang ang sandaling iyon ay isang pamamaalam, isang huling paalam sa kung ano sila noon. Marami siyang gustong sabihin, ipaliwanag ang kanyang mga pagsisisi, ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang mga pagsubok na ayusin ang nasira niya. Ngunit kasabay nito, alam niyang walang salita ang makakapagbago sa kung ano ang malinaw na sa pagitan nila. Wala nang puwang para sa mga paliwanag o pagsisisi, tanging pagtanggap na lamang sa katotohanan. Nang matapos si Jack, isang mahabang katahimikan ang namagitan. Nagkatinginan sila,
Parehong may kamalayan na pagkatapos ng sandaling iyon, wala nang babalik sa dati. Naramdaman ni Lauren ang isang alon ng mga emosyon, kalungkutan, ginhawa, pagsisisi, at higit sa lahat, isang malalim na pighati na tila lumubog sa pinakatagong bahagi ng kanyang pagkatao. Alam niyang hindi siya kinamumuhian ni Jack, ngunit alam din niyang ang pag-ibig na dati nilang pinagsaluhan ay natuyo na, naubos ng bigat ng mga kasinungalingan at pagkakamaling hindi na niya maibabalik. Nang tumayo si Jack para umalis, may isang huling bagay siyang ginawa. Lumapit ito sa kanya. Hinawakan ang kanyang mga kamay at may malungkot na ngiti. Sinabing, "Sana mahanap mo ang kapayapaan, Lauren." Simpleng mga salita, ngunit puno ng malalim na kahulugan. Pinapakawalan na niya ito. Pinalalaya ang sarili mula sa sakit. At sa isang paraan, pinalalaya na rin siya. Naramdaman ni Lauren ang isang huling luha na dumaloy sa kanyang pisngi habang pinapanood itong umalis. Alam na ito na ang tiyak na pagtatapos ng kabanatang magkasama nilang isinulat. Matapos sumara ang pinto, naiwan si Lauren na mag-isa sa silid. Ang kawalan sa kanyang paligid ay tila salamin ng kanyang nararamdaman sa loob, ngunit sa kabalintunaan, may isang uri ng kalinawan na hindi pa niya naranasan noon. Alam niyang ang sandaling ito ay tanda ng isang bagong simula. Isang simula na wala si Jack. Wala ang mga ilusyon na nagtali sa kanya sa nakaraan. At habang tinatanggap niya ang bagong katotohanan ito, naunawaan niya na sa isang paraan, ang pamamaalam na iyon ang pinakadakilang gawa ng pag-ibig na maibibigay ni Jack sa kanya. Ang pag-ibig ng pagpapalaya, upang pareho silang makahanap sa wakas ng landas na patungo sa tunay na kapayapaan.